Alam mo, pag sinabi natin na King of Moro, isa lang yung iniisip namin lahat. Ikaw, Dato Comine Bansuan. How does it feel? Okay lang naman dahil yung mga tao naman yung nagbansag sa atin at tinawag tayong The King of Moro Song. Kaya malaking karangalan sa atin na nakita ng tao yung sinseridad at saka yung gusto nila iparating sa atin na tayo po ay inabot natin yung ganito. Paano ba nag-start yung karera mo as a Moro singer? Way back 2004, nag-start po ako as sa school. Siguro English, Tagalog lang po yung mga kinakanta ko noon. Medyo nahasa na rin po sa paghawak ng microphone at pagharap sa mga tao. So, doon na-develop yung sarili natin na maging isang singer. Pero meron ba kayong lahing mga singer or... Napakagandang tanong yan. Well, yung nanay ko. Singer? Talagang nanay ko. Singer siya at marunong mag-gitara. Bihira ka lang makakita nung kapanahunan nila, siguro nung nanay ko, kasi grabe, talagang sa school din nila, nagpe-perform din siya at tumutugtog. Kaya siguro, doon ko naman na yung pagiging singer. So Opo. it runs in the blood naman pala. Kung bakit ang galing nitong ating kapatid na si Dato. Opo. Ano yung natatandaan mo before na kinanta mo sa school mo kung nagsastart ka pala? Nag-start ako is mga kanta ni kanta ni David Pomeranz. Yung Born for You, at sa Got to Believe in Magic. Tapos kasi yung boses ko that time, kasi siyempre medyo yung bata-bata pa yung boses natin. So parang okay lang. Kayang-kaya naman po natin yung mga high-pitch notes po ni David Pomeranz. Kaya doon natin nakitaan na talagang yung music para talaga sa atin. Para doon na-develop. Yes. Opo. Meron din kayong banda, no? Yung Suara. Nung kalaunan na yun Kasi nung nag-aral talaga ako, wala pa sa isip ko yan. So, nung first, isang politician, tumakbo way back 2004, tumakbo po siya ng congressman dito sa Lone District of Sultan Kudarat. Ako po yung naging singer niya. Parang ikaw yung kumakanta kapag meron. Yes, ako po yung campaign singer. Kami po yung nauuna sa rally bago siya dumating. So, kailangan yung tao, kailangan maipon na po namin yun. Ganun po yung naging karanasan po natin sa kanya. So, that time, kumakanta lang ako English, Tagalog, tapos may mga singer ako yung nagpi-play ng keyboard. Kaya siguro, doon nagsimula at yung humarap tayo sa napakaraming tao. Kasi nung sa school pa, siyempre mga school lang, okay lang. So yung banda na yun, hindi pa yun as in super like banda lang? Parang, hindi pa. So paano mo sila nakilala? After election at saka after ng graduation, kasi siyempre sa degree holder, nag-focus ako sa music. Nung kalaunan, may mga kababayan po tayo na may mga kanduri or kanduli sa basang Maguindanao. So, na-invite po tayo. So, hindi maiwasan na mapapakanta tayo. Tapos, one time, meron akong isang uncle na may mga kanta rin po noon na kinikilala rin po na Moro singer, si Johnson Ampatuan. So, yung mga kanta niya is inadapt po natin at kinovered po natin that time. So, kinakanta natin sa lahat ng mga party, sa lahat po ng mga kanduri, at saka lahat po ng mga occasion na napupuntahan natin. So, doon po nagsimula. Marami na hong mga nag-invite sa atin at of course, siyempre, kung saan-saan lugar na po tayo napupunta, doon po nabuo yung mga grupo namin. Nung nakikita nyo po sa mga CDs before na nung mag-concert po kami sa Green Hills, kasama si BG, si Alan, si June, yung keyboardista po natin. Doon po yung nagsimula kasi kung saan-saan lugar sila natin nakikita at doon po natin sila na-meet isa-isa. So sabi ko, why hindi natin subukan gumawa ng grupo at doon po nabuo yung Disuara Mindanao Band. Okay. Kaya naman pala. Yes. Wait lang. Ano ba yung course mo nung college ka? Bachelor of Science in Office Administration.
Administration. So, BSOA siya. So wala siya sa music. Wala. Malayo sa music. Malayo talaga. Hindi ko nga rin minsan lubos maisip kung ba't napunta ako sa music eh. Kasi it runs in your body. Yes. Doon na yun. Opo. Tsaka passion mo talaga magkumanta. Opo, kasi kahit nung high school kami, kahit sa mga barkada po namin, nagigitara sila kung kumakanta. Paano ka na-discover? Kumbaga, sa pag-start mo pa lang, parang wala kang manager dyan, sarili mo eh. Oo. So, kung paano mo i-handle yung sarili mo, paano mo ipakilala, at paano mo ibenta yung sarili mo. So, siyempre, anong magiging puhunan mo dyan? Yung pakikisama, pagiging kaibigan, pagiging mabait, of course, lahat, kung paano mo itrato yung fans mo na as in makuha nila yung inahanap nila sa isang singer. So, ganun po yung ginawa ko. Unti-unti, may nakakilala sa atin. Nung sumikat po ako, una, dito lang po sa Maguindanao. So merong humawak sa akin ay isang station manager ng isang FM station. After that, napunta naman po tayo ng North Cotabato at may nakilala naman po tayo doon. So tayo naman kasi, open naman po tayo sa lahat. Hindi naman po tayo namimili ng tao na magiging kaibigan as on as mabait ka sa akin, marunong ka makisama at mahuli mo yung loob ko. So after nung Cotabato, hanggang Manila, ayan na yan. If you remember, si Mad Ramos, yung mother niya, si MP Jam Disiman, siya ang unang nakadiscover sa akin. Nung concert po kami sa Baseco, Manila. So, pumunta po sila magkakapatid at doon po nila nakita, uy, parang may potential tong batang to. Dati kasi wala naman ng social media. Wala. Yung ganun kahirap. Oo, napakahirap. Yes. Sa mo, in a good way ha, hindi yung ano. Opo. Tsaka, anong tawag dito? Connection talaga. Connection talaga. Kaya nga, opo. Mabait ka, marunong ka makisama. Yun ang number one. Papatok ka. Opo. Natatandaan ko dati, mga ting way back 2007, 8 or mga 9 ata. As in talagang super sikat ka noon. Like high school ka noon dati. Oo, talagang... Napuno mo yung gymnasium ng MSU Marawi. Oo nga, yun nga yung kwento ng iba na hindi pa na-break yun. Kung gaano po karami yung tao sa loob ng Dimaporo Gym sa MSU, ganun din karami, mas marami pa sa labas na hindi na po talaga kaya accommodate sa loob. Kaya jump pack po. Hindi ko nga rin lubos maisip. Kaya nga nagpapasalamat po ako sa mga kapatid nating mga Maranao, lalong-lalo na sa Marawi, sa Lanao, dahil pinakita po nila yung pagmamahal nila sa atin that time. Was it your first concert ba? Yes, As in, yes. sumikat ka na? Opo. Ano yung feeling na nung pagdating mo sa Marawi, like, Kasi siyempre, nakaka-overwhelm. Kasi nga, first impact pa lang, paglabas mo, siyempre, kakabahan ka yan. Kasi siyempre, iba na naman to. Ibang audience to, at saka ganun karami. So, hindi mo lubos maisip na, uy, ala, nasa ibang level na pala ako. So, sabi ko, anong gagawin ko? Kita ko talaga yung, paano tayo, at saka paano nila ni-welcome yung isang Dato Khomeini Bansuan. Paano ba naman hindi mamahalin yung dato natin, di ba? And then after ng MSU, nasundan na naman. Oo, kung saan-saan pa. O sa Manila. Dahil nga po, ay siyempre, mahirap din talaga. Hindi katulad ngayon. Kasi siyempre, social media, kita pag-upload mo kaagad, nandun na, kita ng buong madla. Noon hindi. Kailangan, antay ka pa ng CD. What they doing is, i-burn nila yung CDs, edit nila, tapos ibibenta. So, ilang araw pa bago makarating ng Manila, uy, grabe pala yung concert na nangyari sa Dimaporo Gym. Ganun talaga. Okay. Kailangan ma-invite din po natin siya dito sa Manila. Ganun po yung nangyari dyan. Pero kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, ikaw lang ang tanging Moro na nakapag-concert sa Green Hills, sa Music Museum. Yes. Opo. Kaya nga lubos ang aking papasalamat sa mga kapatid mo natin dyan po sa may Green Hills. Sa lahat ng Muslim Traders Association ng Green Hills. Kaya thank you. Dahil nga po isang karangalan at binigyan po tayo ng break, no, na makapag-perform sa Manila at para i-showcase at i-package at ipakita sa buong Luzon na merong Moro na kayang makipagsabayan sa larangan ng musika. Doon mismo sa concert mo, hindi lang basta concert yung ginawa mo sa Green Hills, kundi nandun pa si
Senator Robin Padilla. Ayun, Kwento mo yun, nangyari. oo. Bakit kayo nandun? Bakit nandun siya? Kayo nga, yun yung sabi ko. Yun yung sabi mo din kanina na true connection. Nagsimula ako kay Ate Jam Disimban hanggang sa makilala ko yung ate niya, hanggang yung ate niya ay kaibigan niya pala, yung presidente ng Muslim Churches Association ng Green Hills na si Nasif Malawani. At si Nasif Malawani, kaibigan niya si Mayor Akhtar, at si Mayor Akhtar, kaibigan si Brother Robin. Kaya ganun na po naging connection. Kaya si mabilis Brother ang pangyayari, no? Yes, ang bilis nga eh. Pero ano yung na-feel mo that time na parang tinawagan ka na, ay, Komine, magko-concert ka sa Manila? Siyempre, Manila yun. Siyempre, kakabahan ka. Sabi ko, hala, parang ibang level na. Ano pa makakasama ko dyan? Mga artista rin po ba makakasama ko? Pero hindi, kasi nung nandun na tayo, siyempre, kami lang yung nandoon. So, it's a big break, di ba? Na binigyan tayo ng ganong kabonggang concert na hindi na ako naulit muli. You're an iconic sa lahat ng mga Moro dito sa buong Pilipinas. Like kung tatanungin namin sino yung nag-concert dito, wala kaming ibang isasagot kundi ikaw. Iyon na nga ho eh. Kaya nga pasalamat tayo at siguro dahil din po sa gabay ng mga kaibigan natin, siyempre pag friendly kang tao at kumbaga, marunong kang makisama, talagang mamahalin ka ng tao. Sa lahat ng mga na-compose mo ng mga kanta mo na original, ano yung pinaka-paborito mo? Yung Nyaku Bagi, it's a Malaysian song. Tinranslate lang po natin at inadapt po natin yung isang musika ng revival siya. yes, revival song lang siya. Na Nyaku Bagi, ang ibig kong sabihin ay ang aking kapalaran. Wow. Oo, so maraming na-inlove dyan sa kantang yan at maraming na-develop at nako, hanggang ngayon siguro mag-asawa pa rin sila. Anong inspiration mo doon sa song na yun? Hindi mo kasi mabubuo ang isang kanta kung wala ka talagang inspirasyon. Importante po yan sa isang mga awit, sa isang composer. Halimbawa, kung wala kang pinaghuhugutan ng kanta, hindi mo yan mabubuo. Kaya itatago na lang natin sa pangalang bla bla bla. So, kaya nabuo yung kantang Nyaku Bagi nasa kitabo. Ayun, napakagandang kanta at marami na in love po dyan. Medyo nakikilala ka na or sumisikat ka na, yung iba ay lumalaki na yung ulo, nag-a-attitude na. Paano ka binago ng kasikatan? Wala rin na bago. Actually, wala rin na bago sa akin. Kung ano ako noon, ganun pa rin ako noon. Kasi napakahalaga po sa isang tulad po namin na entertainer na kailangan laging yung paa ay nakapak lang sa lupa. Kailangan, yes, humble lang lagi. Kasi kung makikitaan ka ng tao na isa kang suplado or hindi approachable, ay talagang hindi magtatagal yung karir mo. Ano yung nabago sa buhay mo after that big break? Okay na sa akin yung may marami akong taong makikilala, yung malalaking taong makikilala mo dahil sa fashion mo sa music, dahil sa larangan ng music, nakilala mo sila. Kasi nga, hindi po ibig sabihin pag ikaw ay sumikat na at kumikita ka na po ng kahit papaano, ay i-invest mo. Kumbaga, invest mo yan kasi yun yung magsusustain sa mga lakad mo, sa lahat ng gusto mo. Dalawa kasi tinitignan kong investment ko mula nang sumikat ako. Investment sa negosyo, of course, investment din sa kaibigan. Super sikat ka na sa Bangsamoro, lahat ng mga Muslim ay kilalang kilala ka sa buong Pilipinas. Wala bang parang hunger sa isipan mo na parang mas gusto ko pang mas makilala hindi lang sa Bangsamoro, like parang yung mga ibang kababayan natin na mga non-Muslim? Pinangarap mo ba yun? Lahat naman tayo nangangarap ng ganong level, siguro mapabilang man tayo sa mga artista rin po dito sa Pilipinas, of course yung mga singer din, pero para sa akin hindi na kasi as a Moro, laging nandyan yung discrimination kasi. Yan yung mahirap. Kaya siguro hindi ko na rin pinangarap na
mag-level up pa. Gusto ko dito lang sa Bangsamoro Land. Kasi okay na ako dito eh. Anong misconception about you? Marami. Kung isipin mo, marami. Kasi siyempre, yung hindi nakakilala sa atin, talagang isipin nila na masama tayong tao. Uy, suplado yan. Uy, baka bastos yan. Ganito. Pero siyempre, hindi natin sila masisisi kasi opinion nila yon. Kasi hindi pa tayo nakakaharap at hindi pa tayo nakakausap ng personal. Kaya madali sila makapag-judge na isang tao. Kasi yan ang isang problema sa isang Moro eh. Sa totoo lang, yan yung masakit minsan. Na kapwa mo pa Moro yung manghuhusga sa'yo. Yung kapwa mo Moro ang sisira sa'yo. Yung kapwa mo Moro ang magda-down sa'yo. Yun yung masakit minsan isipin. Pero para sa'yo, paano mo yon i-change in a positive way? Inahayaan ko na lang sila. Always sabar. Yun yung lagi kong dinadala sa puso't isipan ko. Yung laging sabar sa sarili. Isipin mo na lang, hayaan mo na lang sila yan. Kasi may gagawin ka man sa wala, ay may masasabi pa rin ang mga taong ganyan. Totoo yun. Bakit kaya ganun, no? Gumawa ka ng hindi maganda, may sasabihin. May sasabihin. Gumawa ka ng mabuti, may sasabihin. Yes. Saan na lang ba kami lulugar? Or saan na lang ba tayo lulugar? Yun ang napakahirap isipin, di ba? Kasi, siyempre, madali kang i-judge ng isang tao. Pero, ano naman ang pinaka gusto mo bilang isang Moro sa ating culture, especially sa ating religion? Siyempre, sarap maging Moro. Lalo't lahat naman is open-minded. Nasa Pilipinas po tayo at malaya po tayo kung ano po yung gagawin natin as soon as. Hindi ka lang gumagawa ng masama, hindi ka lang pumatay ng tao, magnakaw, whatever. Gawin mo lang yung gusto mo, yung fashion mo. Ika nga nila, yung magiging kasalanan ko, hindi nila magiging kasalanan. Yung kasalanan nila, hindi ko magiging kasalanan. Go with the flow, tuloy mo lang yan. At inshallah, ibibigay ng Allah kung ano yung maganda sa buhay mo. Naglaylo ka sa larangan ng entertainment. Sa akala ng iba, lumaylo na tayo. Nandyan lang naman tayo. Nandyan naman tayo. Hindi naman tayo bumaba, hindi naman tayo tumas. Napasok po tayo as a government employee hanggang 2019. So, talagang nag-focus tayo sa trabaho. Medyo yung music na pag-iwanan, kaya naging busy sa trabaho. Kaya iniisip ng iba, lumaylot po tayo sa music. Pero nandyan lang po tayo. Pero as of now, mga main concert lang po yung pinofocus po natin at inaccept po natin na request. Like for example, yung founding anniversary, tapos yung mga wedding sa hotels and restaurant, okay po ako doon. Siyempre, that time, super sikat na sikat ka. Hindi mo ba naisip na mag-run ng politics? Maraming nangliligaw actually sa atin. Pero, syempre, politics ibang level yan. Gaano ka mang kabait, gaano ka man kaganda sa mata ng tao, pag pinasok mo ang politics, parang bumili ka ng kaaway mo. At hindi maiiwasan na gagawan ka ng kwento, sisirain yung magandang pangalan mo. So, yun yung ina-avoid po natin. Siguro, sa tamang panahon. At this point in your life, meron ka pa bang gustong marating? Nasa time na tayo na okay na ako. Kumbaga, lahat naman tayo ay yung edad natin tumataas hindi bumababa. So, siyempre, lahat naman tayo gusto mag-settle down. Kaya siguro, nasa time na tayo ng okay na ako dito. Pasalamat na ako kung ano po yung narating ko, kung anong binigay ng Allah sa atin. Siyempre, nakikilala ka lang namin as public figure, kumakanta, nagpapasaya ng mga tao, nagbibigay inspirasyon sa lahat ng Moro. Sino ba si Dato Fumini sa totoong buhay? Siyempre, sa pagkakilala ng mga tao sa akin, isang taong mapagkumbaba, kahit inaapi mo na yan, si Dato Fumini pa rin yan. Kahit saktan mo yan, si Dato Fumini pa rin yan. Kahit apak-apakan mo yung pagkatao ko, si Dato Fumini pa rin yan. Mag-stay humble ako at manatili nakapak ang aking paa sa lupa. If there's one advice na pwede mong ibigay sa lahat ng mga kapwa natin Moro na nangangarap din, ipakita lang nila kung sino sila. Huwag silang plastic sa fans nila, sa followers nila.
ipakita lang nila na humble sila at marunong makisama. Ang ganun lang po, lagi ang dalhin nilang prinsipyo sa sarili. Mahalin mo lagi ang fans mo at mga followers mo. At of course, Sir Jamil, wag po tayong makalimot sa nag-iisang Allah na lagi nag-guide sa atin. Mag-pray ka lang 5 times a day, makipag-connect sa Kanya, i-guide ka niya sa landas na gusto mo. Ano ba yung disadvantage ng pagiging isang sikat na Moro? Mahirap, Sir Jamil, kasi minsan yung ginagawa mo before, na kahit maglakad ka lang sa mga kalye, hindi mo na magawa ngayon. Before, maglakad ka lang, kahit saan ka pupunta, walang nagipag-picture sa'yo, walang nag-istorbo sa'yo, kahit kumakain, walang papansin. Kumakain ka sa public place, siyempre, hindi mo na magagawa yung gusto mong gawin. Kailangan, lagi ka lang nasa place na secure ka, kasi nga, dudumugin ka ng tao. If meron kang ipapamana or iiwan na legacy sa mundong ito para sa mga fans mo, ano yun? Sa aking mga followers, sa aking mga fans, lagi po nating isipan yung pagmamahal nating mga Moro, respetuhan sa bawat isa, magmahalan na tayo. Dapat always may kapayapaan sa atin, sa lahat, para maiwasan po natin yung gulo at hindi pagkakaunawaan, Sir Jamil. Sana mapamana ko sa inyo yung lahat ng mga kantang may bigay na advice sa inyong lahat. Ano yung pinaka-worst thing na na-experience mo sa buhay mo na talagang pinagsisihan mo ng lubusan? Doon sa pagpili ng kaibigan. Sa pagpili ng kaibigan, kailangan masusi tayo. Pag-aralan natin kung sino yung sinasama natin. Dahil sa tagal po ng aking karera, nagkamali ako sa isang sitwasyon na mapapahama ka dahil sa mga kaibigan, dahil sa mga taong pinagkikisamahan mo. So, yung lagi kong sinasabi sa lahat na piliin ang kaibigan. Yung totoo sa'yo na hindi ka kayang ipahama. Hindi maiwasan, siyempre magkakaibigan kayo. Sa sobrang tuwa ay merong kayong usapan na sana hindi po may public dahil nasa circle nyo lang magkakaibigan yun eh. So, siyempre, hindi mawala yung biruan. Kaya nga, naisip ko minsan na yung pagbibiro ay hindi talaga tama yung sobrang biro. May hangganan. May hangganan May lahat. limitation. May limitation. Yung lahat ng sobra ay may nakakasama. So, yun po yung siguro hindi maganda na nangyari sa buong buhay ko. Gaano kahalaga ang trust? Mahalaga ang tiwala. Kasi siyempre diyan nag-start yung yung closeness niyo sa isang tao. Kung dapat bang isama, dapat bang samahan. Kaya mahalaga ang tiwala sa bawat isa. Do you believe in second chance? Lahat naman tayo nagkakamali. Pag nadapa ka, ika nga nila, tumayo ka. Hanggat kaya mong tumayo at ipaglaban mo yung tama, walang imposible at hindi mahirap para sa'yo. Basta't alam mong nasa tamang landas ka. Anong mahalagang lesson na natutunan mo sa pakikipagkaibigan? Well, malaking lesson learned ang nangyari dahil pinadama nila muli sa akin na dapat mga tao na dapat natin pakisamahan yung mga totoo sa'yo. Parang huwag basta-basta magtiwala. Yes, tama. Sabi nga nila, okay lang na isa, dalawa o tatlong kaibigan mo. Ang At importante, least, totoo. totoo.